Sound check. Check. Sound check. Sound check. Sound. Sound check. Ano na yan, Tay? Meron na yan? Opening cast, psalms, tapos prayer. Tayo po tumayo at manalangin. Yung mga kasama po nating bata, pwede po nating gabayan. Ama, muli Panginoon, maraming salamat po sa pribileyo po na makapunta po kami dito. At ganun na rin po, Panginoon, yung pribileyo po na mapakinggan po ang inyong salita. Ama, patuloy po kami humingi po ng karunungan nang sa gayon po, maintindihan po namin ang aming mapapakinggan po. Ama, samahan niyo po kami ito po sa dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Psalms chapter 5 verses 1 to 3. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking pagdaing, ang aking panaghoy. Sana'y bigyang pansin. Aking Diyos at Hari, karaingan ko'y pakinggan, sapagkat sa iyo lang ako nananawagan. Sa kinaumagahan, O Yahweh, tinig ko'y iyong dinggin, at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Amen. All the time, He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good.
Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na daan. Tulad ng pasikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanghaw. Kaya sa puso ko ng damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buwan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay may ay naroon. Laluyan ang pag-asa kung kailangan panahon. Pag-ibig mong alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, o dakila ka, O Diyos. Dakilang Diyos, salamat po. Muli, O Diyos, ay mararanasan po namin ang iyong kabutihan at salamat po sa nakarang linggo. Kung paano mo po pinakita ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan. Nakita po namin yung pagmamahal mo po sa amin, yung pagtulong mo sa amin, paggabay mo po sa amin, at pagsagot mo po sa aming mga panalangin. At ngayong umaga, O Diyos, salamat po kasama kami sa mga pinili mo. Nakatatagpuin mo po dito sa iyong lugar na dinaklara mo pong isang banal na lugar para sa iyo, Panginoon. Kaya ngayong umaga, O Diyos, excited po kami kasi alam po namin may ginawa ka na. Nagsisimula pa lang po kami, O Diyos. At salamat po
sa pangako mo na tatapusin mo po, O Diyos, ano man po yung sinimula mo po sa amin. Kaya ngayon, O Diyos, kailangan po namin yung habag mo, tulungan mo po kami. Maibigay po namin yung attention po namin, 100%. Alisin mo po ano man yung sagabal distraction, O Diyos, bagkus, O Diyos. Tulungan mo po kami na maisantabi po na po namin mga problema po namin, O Diyos, at ituon po namin ang paningin namin sa iyo, at lalo na po yung pandinig namin sa iyo para masamba ka namin, Panginoon, sa pamamagitan po ng pakikinig sa iyong mga salita. Samahan mo po si Brother AJ na magbabahagi ng iyong salita. Ikaw po yung gumabay sa kanya, yung gusto mo lang pong mangyari. Ang masabi niya, O Diyos, salain mo po ano man po yung sasabihin po niya. Salamat po, Diyos. Tanggapin mo po sa amin ang pagsamba namin sa iyo sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong mga salita. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Good morning po. Tunay nga po na napakadakila ng ating Diyos. Ngayon po ba? Na kahit wala sa atin yung kaligtasan, pero umabot sa atin dahil sa awa niya. No? Patuloy pa rin po tayo dito sa ECF na yung worship time po natin is 10:30 hanggang 12. At patuloy pa rin po tayo sa Book of Acts, yung series po natin na dito po tayo sumunod pagkatapos po ng Lucas. No? At makikita rin po natin dito na yung sa Book of Acts, na si Lucas pa rin po yung nagsulat nito. Ito po yung nakaraan nating pinag-aralan, ang pagtatanggol ni Esteban. Galing po sa chapter 7, 1-16. Yun nga po yung tatlong layunin ni Esteban. Yung una nga po, pakinggan siya. Ipagtanggol ang sarili, isakdal sila. Sa nakakaalala po, no, nung time po na si Esteban ay pinagtatanggol niya yung sarili niya, ang una niya pong ginawa, yung unang points ay sinure niya po na siya ay pinapakinggan. Kaya sabi niya po doon, pakinggan niyo ako. No? Tas yung pangalawa po ay pinagtanggol niya yung sarili niya gamit po yung Old Testament. No, sa nakakaalala po, yung kwento po ng kanilang mga ninuno. No po. At yung pangatlo po ay yung isakdal sila o yung kinonvict po sila sa pamamagitan din po nung kwento pa rin nung mga nakaraan. No, na sinasabi, tayo ang nagkanulo kay Kristo. No? Ganun na rin po. At ang atin naman pong pag-aaralan ngayon ay ang pagpapahayag kay Kristo. No? Ano ka rin po to? Karugtong pa rin po ito nung nakaraan. At ito naman po yung pang-apat na points. No? Yung pang-apat na points po yung ating pag-aaralan. At tayo po tumayo at para manalangin. Ama, muli Panginoon, maraming salamat po sa pribileyo po na kami po ay makakinig po ng inyong salita. Ama, patuloy po kaming humingi po ng karunungan nang sa gayon po mas maintindihan po namin ito. Hindi lamang po dito, hanggang sa pag-uwi po namin makapagbaon po kami ng inyong salita. Ama, samahan niyo po kami, kayo po yung manguna, kayo lamang po yung makita ng lahat po ng nandito. Ama, samahan niyo po kami, ito po sa dalangin namin sa pangalang Panginoong Hesus. Amen. Sige po, tayo po yung umupo. Esteban lang po yung na-focus, no, nung mga nakaraan. Na-focus po tayo kay Esteban, no? At try naman po natin ngayon na ma-focus naman po tayo doon po sa tunay po na lahat po ng ginagawa ni Esteban, lahat po ng sinabi niya is ito po yung talagang pinakang main, no? Lahat po nung nakasulat sa Bible, lahat po ng from Old Testament, lahat po ng propesiya ay ito po talaga yung tunay. Yung pagpapahayag po kay Kristo. No? Para sa kanya po lahat yun. Simula po nung Old Testament, simula po yung 600 plus na mga propesiya na dadating yung Messiah. Ito na po yun. No? Ito po yung talagang hanggang ngayon po ay dapat po nating ipakalat, no? Na dumating na si Kristo na ating tagapagligtas. At ito nga po, yung nakarang points po, ay una, ipagtanggol ang sarili. Ayun na nga po yung kanina po nating sinabi. Pangalawa, kasaysayan nila. Ginamit po ni Esteban yung Old Testament. Hanggang ngayon po,
matatakil pa rin po natin yon, mababasa pa rin po natin. At yung pangatlo, sinakdal sila sa pagtakwil kay Moises. No? Sila po ay kinunbik o parang tinuturo na kayo talaga, yung mga ninuno nyo, ang may kasalanan. No? At ngayon po, yung ating pag-aaralan talaga, yung pang-apat, no? Ipahayag ang tagapagligtas. Ito po yung pinaka-importante sa ginawa po ni Esteban. No? At sa pang-apat na ito pa rin po ang pinaka-importante. Ito ang pag-aaralan natin ngayon sa lahat ng sinabi at ginawa ni Esteban. Ito pa rin ang pinaka-main points. No? Paul ulit, no? At Old Testament and New Testament ay hindi pa rin po talaga, makikita po natin dito sa pag-aaralan natin ng Old Testament at New Testament ay hindi po pwedeng paghiwalayin. No? Dito po natin malalaman na yung mga nangyari po nung unang panahon, nangyari po nung Old Testament ay hindi po natin pwedeng baliwalain. No? At ganoon na rin po, Kristo at Israel, hindi po natin pwedeng kalimutan na ang pinili pa rin po ng Diyos ay ang mga Israel po. Na kung tuwing maalala po natin, Panginoon, maraming salamat po kasi umabot po sa amin yung awa nyo na kahit kami po ay hindi po karapat-dapat maligtas, hindi po pinili para maligtas, ay nakaabot po sa atin yung kaligtasan. No? At ganoon na rin po yung sa simbahan at Israel, hindi pa rin po natin pwedeng kalimutan na ang unang simbahan ay pinanganak pa rin po doon sa Israel. No? Yun po yung mga dapat nating maalala at nang sa gayon po, tayo rin ay makapagpanalangin para sa kanila po, sa mga Hudyo, sa mga Israel po. Katulad nga po ng kwento po ni Martin Luther, yung katapangan niya po, no? Si Martin Luther po ay isang pari po. Pari. Siya po yung unang pari na gumawa po ng parang propaganda o protesta na para po buwagin yung nakikita niyang kamalian. No? Habang nag-aaral po siya ng Bible School po, ay nakikita niya po doon na parang taliwas. No? Taliwas po yung nababasa niya doon sa nakikita niya, lalo po doon sa Roman Catholic po na sinamahan niya. At doon po, nagsimula yung, syempre napakalakas po ng Roman Catholic po noong time na yon. At doon po nagsimula na si Martin Luther. Kahit po alam niya na malakas po yung bubuwagin niya, ay wala pong pakundangan na gumawa po siya ng libro na yun po ay inaatake po yung mga mali po o yung mga taliwas na nakita niya doon sa kasulatan na hindi po, wala po doon sa kasulatan na ginagawa po o pinapractice po ng Roman Catholic. At ito po si Martin Luther ay binaril po, no? Yun po yung yun po yung paano kaya kung tayo, no? Paano kaya kung ako? Kaya ko kaya? Na kahit alam ko yun yung kapalit, no? At Old Testament ay ang duyan ng sanggol na si Jesus. Ito nga po yung sinasabi po natin kanina na ito pong si Jesus ang pinakang pinakang patunay na si Jesus ay ating Diyos na tagapagligtas. Siya yung dumating na si Messiah ay pag nabasa po natin yung Old Testament. No? Kaya hindi po natin siya pwedeng baliwalain. Kasi po, yung mga sinabi po ng Old Testament is perfect po. Perfect na nangyari nung time po nung dumating si Jesus. Wala pong kahit konting mintis na pagkakamali doon po sa mga sinabi ng propesiya na mangyayari. No? Ganun po aganda yung Bible po na hindi po dapat natin kalimutan yung mga nangyari ng Old Testament. No? At isinilang ang New Testament mula sa Old Testament. At pinapaliwanag ng New Testament ang Old Testament. Old Testament ang nagpapatibay sa katotohanan na si Jesus ay pinadala ng Diyos dahil tugma lahat ng propesiya. Yun nga po yung sinabi po natin kanina. Si Jesus ang tagapagligtas ng Israel. Kaya pasalamat tayo na inabot po tayo ng awa ng Diyos. Tayo din ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na maligtas. Pag naalala natin yon, mas pahalagan natin yung kaligtasan. No? At
7 po, ito po yung nakaraan na tinatakil po natin. 7 na requirements po, no, para sa pagpili ng mamumuno sa simbahan. No? Naalala po natin ito. Ito yung puspos ng Espiritu at puno ng pananampalataya, puno ng kagandahang loob, puno ng kapangyarihan at Helenista. Ito nga po yung puspos po ng Espiritu Santo. Ito po yung mas magandang medyo maalala po natin. Pag sinabi po na puspos ng Espiritu Santo, katulad po ni Esteban, katulad po ng yung mga pinili po na 7 iyon, ay matitingnan po natin dun sa puspos ng Espiritu Santo. Ito po yung time na dahil po sa pagsunod nyo kay Kristo, sa pagsunod nyo sa Diyos, ay kinakalimutan nyo na po yung sarili nyo. No? Kinakalimutan nyo na po yung sarili nyong comfort, na kahit yung pupuntahan nyo ay mas mahirap, mas nakakapagod, kinakalimutan nyo na po dahil alam nyo na para sa Panginoon. No? Lahat po ng ginagawa nyo, lahat ng buhay, lahat po ng plano ay nakaayon na sa Panginoon. Doon po natin makikita na tayo ay puspos na ng banal ng Espiritu. No? At 20,000 o 30,000 po, ito po yung time na maaari po ng mga followers na. No? Kung maalala nyo po, nung nagsimula sa 120, tapos may naligtas po na 3,000, 5,000, wala pa po doon yung mga asawa nila. So more or less, kasama po dito si Esteban at yung mga Helenista na sinasabi po natin na sila po ay 30,000 na. No? Ganun na po karami yung mga naniwala sa Diyos. No? At ito na ang oras ng katuparan ng pangakong iyon. Dito sa mga sinasabi o kiniwento ni Esteban ay magsisimula ng tuparin ng Diyos yung mga pinangako niya kay Abraham at Moises. No? Ito na po yung time po na yon. No? Patuloy pa rin po tayo, dun po sa continuation pa rin po kasi ito ng mga nakaraan. So, ang mababasa po natin dito ay patuloy po si Esteban na nagkukwento o nagsasabi po ng mga tungkol po sa ninuno nila. No? Para patunayan niya po na kaisa niyo ko, kasama niyo ko. Hindi po totoo yung pinaparatang sa akin na laban ako kila Moises. No? Kaya ito po yung unang verse natin. Verse 17, nang sumapit ang panahon para tuparin ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, marami na ang mga Israelita sa Ehipto. Katuparan nga po ng mga pangako. No? 18, sa panahong iyon, hindi nakilala ng hari ng Ehipto si Jose. So malamang po sa tagal-tagal, bago na po yung hari. No? Nag-iba na po yung hari. Kaya hindi na po kilala si Jose. Ito pong time na sinasabi po ni Esteban to, ito na po yung time na tapos na po yung kay Jose. No? Sa lineage na po, sa ano na po to ni Abraham. At next, dinaya at pinahirapan ng hari ang ating mga ninuno at sa pilitan niyang ipinatapon ang kanilang mga sanggol upang mamatay. Patuloy na ginamit ni Esteban dito yung kwento nila Moises at Jose para sila ay makarelate, sila ay maniwala kay Esteban. Kung ako, katulad po ako, no? Kung kakausapin ko po yung nagtitinda ng baboy, hindi niya po ako papansinin kung ang kakausapin ko siya ay tungkol sa pagtitinda ko po ng isda. No? Katulad po ng ginagawa po ni Esteban ngayon, kinakausap niya po yung mga tao na nag-uusig sa kanya nang makaka-relate po sila. No? Kaya kinikwento niya po to dahil malamang sa malamang, ito pong karamihan ng tao na nakikinig po sa kanya ng time na ito, ay memorize po nila. Memorize nila dahil ito po yung mga ninuno nila eh. Kasulatan, ito po yung mga kasulatan ng Old Testament. At alam nila itong lahat ay nangyari. No? Kaya ginagawa po yun ni Esteban para sila ay ma-relate po si Esteban at maniwala sila, sana. Po, no? At inakusahan si Esteban na siya ay laban kay Moises. Ito nga po yun, kaya ginagawa po ito ni Esteban. Pinapatunayan din ni Esteban na hindi siya kalaban nila Moises at gamit ang pagpapaalala ng kasulatan. Kaya sinabi niya ang mga kwento nila Moises. No? Noon, ipinangako si Moises, isang batang kinalugdan Diyos, 3 buwan siyang inalagaan sa kanilang tahanan. Dito makikita natin yung pabor ng Diyos kay Moises. Siya ay
kaya siya ay pinrotektahan, kaya naging timing lahat. No? Makikita natin na dito po sa sinasabi po na kwento ni ni Esteban, ay makikita po natin yung pabor ng Diyos kay Moises. No? Naalala po natin ito, na kung paano po si Moises napunta sa side po ng Ehipto. No? Na very timing po, yung pag-agos po ng ilog, yung pagtingin po ng paraon, na makita po siya nung babae na malamang sa malamang nakitan sila eh. No? Kaya gusto po nilang akuin, gusto nilang i-adapt po yun. No? At nang siya ay itapon, inampun siya ng anak na babae ng Faraon at pinalaking parang sariling anak, pabor ng Diyos, na magustuhan siya ng hari at reyna ng Ehipto. Walang sinabing negatibo si Esteban tungkol kay Moises, pero alam po natin na si Moises ay isa po sa kanyang karakter yung parang utal-utal, na medyo sinabi niya nga po doon, no, Panginoon, patawarin niyo po ako dahil hindi po ako magaling magsalita. No? Pero alam din po natin na si Moises naman ay may angkin na kakaibang kagwapuhan, no? Na sabi nga po ng mga istoryan na pagka dumadaan daw po si Moises ay parang, alam niyo po yung eye turner, no? Kung nasaan po siya ay parang susundan, no? Titigil po doon sa kanyang ginagawa, tapos titignan si Moises. So, ganito po yung style na ginawa ni Esteban para siya ay pakinggan. No? Siyempre kung sasabihin niya yung mga negatibo, malamang hindi po siya pakapakinggan ng mga tao. At pero alam natin si Moises ay utal, yun nga po, at kakaibang kagwapuhan. Tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. Pabor pa rin po ng Diyos na maituro sa kanya ang lahat ng ito para alam niya din kung paano lalabanan ang mga Ehipto. No? Nakita niyo po yung kagalingan po ng Diyos dito. No? Na lumaki po si Moises sa Ehipsyo at kinuha po yung mga karunungan, no, na ituro po sa kanya. At nang sa gayon po, alam naman natin si Moises ay pinili ng Diyos na para po iligtas po ang mga Israelita. At sa paraan po na yon, nakita po natin yung karunungan po ng Diyos, no, na talagang ito po yung lalabanan niya eh. So alam niya na kung paano sila ika-counter po, no. At sa 23 nang si Moises ay 40 taon na naisipan niyang dalawin ang kanyang kababayang Israelita upang tignan ang kanilang kalagayan. Dito pinapatunayan din ni Esteban na hindi siya kalaban ni Moises dahil sa pagpapahayag ng mga ito. Si Moises po ay 40 years old na po nung time po na ito, no? At gusto niyang tignan ang kalagayan ng mga Israelita na kanyang ililigtas. So sa mga time po na ito, malamang sa malamang, alam na ni Moises na siya po yung pinili ng Diyos para magligtas po. Ano? At sa next verse po natin, pagpasensya niyo po medyo dire-diretso po tayo dahil napakahaba po itong kwento po na ito. At sinusunod-sunod po natin para nang sa gayon po, mas maintindihan kaysa po, magputol po ako, tas makakalimutan po natin yung mga sumunod. Ito po at 24 po, nakita niyang inaapin ng Ehipsyo ang isa sa kanila, kaya't ipinagtanggol niya ito at napatay niya ang Ehipsyong iyon. Pinatayin niya dahil siya ang tagapagtanggol ng mga Israelita. No? Hindi niya pinatay yun dahil sa personal niyang kagustuhan o yung dahil gusto niya lang pumatay. Hindi po ganun yon. At akala ni Moises ay mauunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamamagitan niya. Ngunit hindi nila ito naunawaan. Biruin niyo po yun, no? Pumatay si Moises para sa kanila at hindi pa rin nila naunawaan yun, na siya yung tagapagligtas. At Moises at niya ang kasama niya pero hindi ito maunawaan tulad ni Esteban at ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na kahit anong pagpapatunay ay hindi pa rin tayo naniwala. No? Na kahit ngayon po, kahit ngayon, kahit anong sabi, kahit ano pong gaano katagal na tayong nagsisimba, meron pong tenga pero hindi nakakarinig. Merong mata pero hindi nakakakita. No? Na sa atin po, sa ating mga sarili, pwede po natin itong maging
eye-opener po, no? Na pagbukas ng mata natin na, o nga, no? Gano'n na ba ako katagal dito sa ECF? Gano'n na ba ako katagal na gustong sumunod sa Diyos? Ano na ngayon yung estado ko? No? Ano na ngayon yung estado natin pagdating sa relasyon sa Kanya? No? At 26, kinabukasan may nakita siyang dalawang Israelitang nag-aaway at sinikap niyang sila ipagkasunduin. Sabi niya, mga kaibigan, parehas kayong Israelita, bakit kayo nag-aaway? Bilang tagapagtanggol, kailangan din ni Moises na maging peacemaker o taga-mapayapa. No? Ito po yung hindi maunawaan ng mga kasama niya. Kasama niya po yung mga Israelita, no? Na siya po yung tagapagtanggol. Kaya subalit, tinabig siya ng lalaking nananakit at pinagsabihan ng ganito, sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? So ito po yung hindi nila maunawaan. No? Hindi maunawaan na ang Diyos ay tinalaga po si Moises para magligtas po sa kanila. No? At hindi po nila makita po na kung bakit itinago po ni Moises yung bangkay na napatay niyang Ehipsyo, ay para po yun pagtakpan para sa kanila. No? Para sa kanila rin po yun. Dahil kung makita po ng Ehipsyo, syempre, malamang sa malamang si Moises po ay makakasuhan o papatayin din. 'Di ba? Kaya tinago niya 'yon hindi para sa mga Israelita. Yung bangkay po na 'yon. Tinago niya agad 'yon para hindi na po makita ng mga Ehipsyo. No? Na ito po yung hindi makita ng mga tao nung time po na ito na akala nila hindi pa si Moises yung tagapagligtas at sila po ay kumukontra para sa kanila. No? Nais mo rin ba akong patayin gaya ng ginawa mo kahapon doon sa Ehipsyo? So, ang akala nila ay pinatay niya iyon dahil si Moises ay masama. Pero di nila nakita na tinatago ni Moises yung bangkay para di niya makita ng Ehipto. At patuloy niyang mapagtanggol ang kanyang mga kasamahan. So, ito po yung way ni Moises nung time po na yun, no? 29, nang marinig ito ni Moises, siya'y tumakas at nirahan sa lupain ng Midian. Doon ay nagkaroon siya ng 2 anak na lalaki. So tumakbo po tumakas po si Moises nung time po na ito, hindi dahil takot sa Ehipto. Malamang sa malamang po, yung takot po doon sa mga kasamahan niya, no? Sa Israelita. Dahil ito po yung mga ililigtas niya eh. Kaso tumataliwas po at siya po ay tinatakwil, no? Na to the point na katulad nga po nung nalaman na nakita natin na siya po ay tinatanong, sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan na para kami maghukom sa amin, no? At 80 years malamang po, sa malamang 80 years old na rin si Moises nito, gaya po na nakasulat sa kasulatan, 40 years old siya nung lumabas at 40 years old din siyang namuhay sa labas po, no? At alam din natin based sa kasulatan at mga time na ito ay nagtago dahil sa takot sa mga kasama niya na pagtaksilan siya, pero binalikan siya ng Diyos, no? Ano naman yung pagbabalik ng Diyos sa kanya? Tingnan po natin sa verse 30. Makalipas ang 40 taon, samantalang si Moises ay nasa ilang na di kalayuan sa bundok ng Sinai, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa isang nagliliyab na mababang punong kahoy. Paano kaya kung tayo, malamang makita natin, no, sa disyerto, tapos merong mababang punong kahoy, yung puno lang po ito na mababa, tapos may nagliliyab, tapos may anghel. Malamang sa malamang ang ating reaction po ay takot na tatakbo, no? At dito makikita po natin kung ano yung reaction ni Moises. At 31, namangha si Moises sa kanyang nakita at nang lapitan niya ito upang tignang mabuti, narinig niya ang tinig ng Panginoon. No? Ito po yung kulang sa atin. Kaya kaysa umalis or tumakbo si Moises, ay lalo pang lumapit at pinakinggan ng mabuti ang Diyos. No? Na kagaya po sa atin, kung may time pa nga, kung may pagkakataon na makaiwas sa pagsisimba, ay hindi na talaga magsisimba, no? Na
kagaya po nung ginawa po dito ni Moises, siya mas lumapit pa nung nakita niya yun, no? At dito tayo madalas nagkukulang. Kaya sabi po sa 32, ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Nanginig sa takot si Moises at hindi makatingin. Ito po ang nagsasalita na po dito, yung Diyos na po, no? Na nagpakita nga po sa kanya doon sa ilang. At makikita po natin dito, nanginig sa takot si Moises. Ito po yung takot na, alam po natin yung takot ng paggalang. No? Hindi po yung takot ng multo. No? Katulad po ng kung sakali po sa atin, no? Sa atin po dito ngayon, na yung takot po natin pagka-usap po natin or bigla po nating makita ang presidente. Di ba halos hindi po natin siya matignan. Kagaya po, nung time po nito ni Moises. At ito pong kay Moises ay Diyos. No? Ang presidente ay may-ari lang ng isang country o bansa. Pero ang Diyos ay may-ari ng buong kalawakan. No? Kaya yung takot niya po dito, imagine niyo, no? Na takot na halos siguro magpatira pa na siya o dahil sa pagiging banal ng Panginoon nung time po na ito. At si Moises ay takot na hindi multo, takot sa Diyos, parang di tayo makatingin sa presidente katulad po natin. God is faithful, nakita pa rin po natin dito yung pagiging tapat ng Diyos, no? Katulad po ng nung nakausap niya na po si Moises, ito nga po 'yon, nagpakilala siya, ako ang Diyos at Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. No? Makita natin yung hindi nakakalimutan ng Diyos yung mga alagad niya. Ha? At ganoon na rin po sa 33, sinabi sa kanya ng Panginoon, alisin mo ang iyong sandalya sapagkat banal ang lupang kinakatayuan mo. Katulad po ng ginagawa natin dito sa ECF, no? Tinatanggal po natin yung sandalyas o yung mga tsinelas, sapatos, para magbigay respeto, paggalang sa simbahan at ganoon na rin po yung kalinisan. No? Kaso nga lang po yung paa medyo mas madumi pala at ganoon na rin po yung tinanggal nga yung tsinelas, hindi naman naligo. So sa atin po bilang sa sarili po natin, ito yung pwede nating tignan, no? Na pagpupunta po tayo sa meeting or meron po tayong imi-meet up na matataas na tao o presidente o kahit anuman po yung mataas na tao, ay tayo po ay mag-aayos, di ba po? Tayo ay mag-aayos, maliligo, magigising ng maaga at magpapabango, pero pag sa simbahan, yun na, di ba po? Alam naman natin na lahat ng katipiran na lang ay gagamitin na sa simbahan. No? Ito po yung pwede nating maalala sa ginawa po ni Moises. 888, ibig sabihin po nito, 8 hours po ng pagtulog. At ito po yung tama. No? Kung ipagpa-plus nyo po to 8 plus 8 plus 8, 24 po to. 24 hours, isang buong araw. So, ito po yung 8 hours, yung unang 8 hours po nito, yung pagtulog. No? Kailangan po tayo ay makatulog ng 8 hours. Ito po yung mas maganda po na magawa po natin. At 8 hours po sa trabaho o kaya po sa school, sa mga nag-aaral po sa atin. No? At 8 hours naman po, ito na po yung pwede nating ilaan para sa Diyos, para po sa hygiene po natin, sa pagligo, paglinis ng bahay, at sa cellphone, sa lahat-lahat na po, itong 8 hours na po to. No? So kung kukumpitin nyo po talaga lahat ng gagawin natin, medyo makipot po, no? Talagang konti na lang. No? At kaya nga po sinabi sa 34, nakita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako upang sila'y iligtas. Halika't, isusugo kita sa Ehipto. Kahit si Moises ay tinatakwil ng mga kasama niya, hindi pa rin nawalan ng puso ang Diyos sa kanila para iligtas. No? Nandoon pa rin yung pagiging tapat ng Panginoon sa mga Israelita na sila'y iligtas. Kahit na nireject nila
si Abraham. Kahit na tinakwil nila si Abraham, no? Na pag nakita po natin ito, walang pinagkaiba po sa buhay natin ito, no? Na yung buhay po natin, kung aalalahanin lang po natin nung wala pa si Kristo, nung hindi pa po tayo nagsisimba dito, ay grabe po, di ba? Mas grabe pa, baka mas marumi pa sa kanal na nakikita natin, no? At katulad po nung sa 35, itinakwil nila ang Moises na ito ng kanilang sabihin, sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at tukom namin? Ngunit ang Moises ding iyon ang isinugo ng Diyos upang mamuno at magligtas sa kanila sa tulong ng anghel na nagpapakita sa kanya sa mababang punong kahoy. Katunayan na si Moises talaga ang pinadala ng Diyos para sa mga Ehipsyo, no? At sa 36, sila ay inilabas niya mula sa Ehipto sa pamamagitan ng mga himalang ginawa niya roon sa dagat na pula at sa ilang sa loob ng 40 taon. So maalala po natin ito yung hinati po yung dagat, no? Yung Red Sea. At patuloy pa rin na si Esteban ay nagpapatunay na siya ay hindi kalaban nila Moises. At na siya rin ay naniniwala kay Moises. Ibig sabihin, kasama siya sa mga naniniwala sa mga ninuno nila, no? At dito rin makikita natin ang katigasan ng ulo ng mga Israelita na 40 years naglakbay na dapat pala 40 days lang, no? At makikita po natin na kung alam po natin 'yon, bakit po? Si Kuya. Ayun. Yun po, makikita po natin na yung 40 years po, naging 40 years po yung kanilang paglalakbay, no? Na dapat po 40 days lang. Nakita niyo po yung katigasan po ng ulo ng ganun, no? At kung titingnan po, sabi nga po ni Pastor, kung titingnan natin yung mapa, kung saan po sila nag-ikot-ikot, pagganong-ganon po, no? Pabalik-balik dahil po sa katigasan ng ulo ng mga Israelita nga po. At ito na nga po, dito na po tayo magsisimula yung pang-apat na points, ipahayag ang tagapagligtas, no? Siya rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, ang Diyos ay pipili ng isa sa inyo at gagawing propeta tulad ko. So pinapatunayan din ni Esteban kaya na yung Moises na kilala nila at Moises na kilala ni Esteban ay parehas, no? Ito pa rin po yung mga ninuno ng mga tao na nandoon. Siya ang kasama sa kapulungan ng mga Israelita sa ilang at ng anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa bundok ng Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. So Word of God, no? Ito po yung hinahawakan ni Moises nung time po na yon na nagko-communicate po ang Diyos sa kanya through His Word po. At sasabihin po yun ni Moises dun sa mga kasamahan niya. Ngunit hindi siya sinunod ng ating mga ninuno. Sa halip siya ay kanilang itinakwil at mas gusto pa nilang magbalik sa Ehipto. Kayo ang lumapastangan kay Moises, hindi ako kung paano nila pastangan si Joseph. Nakita niyo po yung katigasan ng ulo nila dito, no? Na gusto po nilang mas bumalik na lang sa Ehipto na 40 years sa kanilang naging mga alipin sila, no? Tapos babalik pa rin po sila kung paano sila pinahirapan, kung paano sila pinagbuhat ng kung may namamatay na dahil sa kahirapan ng pagtatrabaho, no? Pero gusto pa rin nilang bumalik. Dito makikita natin na after naman ng paghayag ni Esteban, dito naman ay yung pagsakdal niya o yung pag-convict sa kanila na sila ang kalaban ni Moises, no? Ito naman po yung ibinabalik niya na. Ibinabalik niya na sa mga tao na hindi ako ang kalaban ni Moises. Kayo ang kalaban ni Moises, no? At mas ginusto nila ang lahat ng nasa Egypt, pati ang mga Diyos ng Egypt. Naalala po natin, no? Kung alam po natin yung mga Diyos ng Egypt, yung maraming kamay, mga hayop, biruin niyo po, mas pinili nila yon sa katigasan ng ulo nila. Dahil sa katigasan ng ulo, nabubulag ng kanilang kawalan ng pasensya at pagtitiis.
no? Dahil po yun sa kawalan lang po ng pagpapasensya at pagtitiis. At may mata pero di nakakita, may tenga pero di nakakarinig. Ako, katulad po ng sa akin, no? Medyo ano ko lang po ng konti. 5 years ago or 7 years ago, gusto ko po maging skilled. Skilled engineer po. At gusto kong pumunta sa ibang bansa. Nang sa gayon po, gumanda po yung buhay ko. Pero hindi po yun ang gusto sa akin ng Diyos. Sa katigasan po ng ulo ko, ang ginawa ko, naghanap pa po ako ng maraming skill. Kahit po, nandito na po ako noong time na yon, nagsisimba na po ako. Pero sa katigasan ng ulo ko, hindi ko pa rin magets na dito ka lang, AJ, dito ka lang sa bansa, sa Pilipinas, para maipaglingkuran ko pa pala siya. At ganoon na rin po yung maibigay niya sa akin, yung mas gusto ko pala, mas para sa akin pa. Na, kahit po nung simula nung 7 years old po, nagdadrive na ako ng motor. Binigay niya po rin sa akin yun. Hanggang ngayon, yung passion ko na pagdadrive po. No? At yun pala, ang gusto ng Diyos sa akin. Sa katigasan ng ulo ko, tumagal pa tuloy. At katulad po ng sinabi sa 40, sinabi pa nila kay Aaron, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin sapagkat hindi namin alam kung ano ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto. So hinahantay po kasi nila si Moises po dito, no? At nawawalan na sila ng pag-asa, nawawalan sila ng pasensya, na hindi na sila makapagtiis. Kaya si Aaron po, tapat na lingkod ng Diyos, akala niya hindi ibibigay yung mga naisip niya lang na sige, ibigay niyo yung yung ginto niyo. Yung time po na to kasi, yung ginto ay yung pinakang importante sa tao nung time po na ito dahil wala naman pong ibang kayamanan na itatago sila Yung ginto lang po akala po ni Aaron, hindi ibibigay yung ginto na yon. Kaya challenge niya, sige, ibigay nyo. I-try nyo lang ibigay. Kaso binigay. No? Ganun po katigas yung ulo ng mga Israelita. No? Kahit tayo po, ganun din. Binigay nila, at ito po, 41, at gumawa nga sila ng isang Diyos-Diyosan na may anyong, guyang baka, at nag-alay sila ng mga handog, at nagpista ang Diyos-Diyosang hinugis ng kanilang mga kamay. Wala nang choice si Aaron kung hindi sundin na lang sila. No? At baka na Diyos, kinakatay sa Tagaytay. No? Na Diyos sa mga ibang bansa. Alam natin, lalo na po sa India, sa Thailand, na ginagawa nilang Diyos. Na kung alam po natin yun, no, sa puso natin, Panginoon, tulungan niyo po sila. Hindi nila alam na kinakain namin yung baka. Di ba? Di ba po? Na kinakain natin yung baka na ginagawa po nilang Diyos. No? Na tayo po sa atin, kung meron po tayong kilala ng mga ganun po, no? Na hindi kumakain ng baka dahil itinuturing nilang Diyos, pwede po nating i-share yun. No? Na kinakain natin yung baka Paano naging Diyos? Hindi niya nga hindi niya nga nadepensahan yung sarili niya nung niluluto siya. No? At sabi nga sa 42, dahil dyan, itinakwil sila ng Diyos at hinayaang sumamba sa mga bituin sa langit ayon sa nakasulat sa aklat ng mga propeta. Sa bayang Israel, hindi naman talaga ako ang tunay na hinandugan ninyo ng mga alay. Ang Diyos na po ang nagsasalita dito. At mga hayop na pinatay sa loob ng 40 taong kayo ay nasa ilang. 40 days lang sana sila sa disyerto, pero naging 40 years. No? 40 years dahil sa katigasan ng ulo. Nagiging mangmang dahil sa sariling kaisipan. No? Sa sariling kaisipan na nagmamadali sila Nagmamadali sila na, Moises, nasaan na ba yung Diyos mo? Nasaan na yung sinabi mo sa amin na magliligtas? No? At kaya ang ginawa nila, gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan. Sa halip, ang inyong daladala ay sanktuaryo ni Molek at ang bituin ng inyong Diyos na si Rephan, dahil ginawa ninyo ang mga ribultong ito upang sambahin. Dadalin ko kayong mga bihag sa kabila ng panang Babylonia. So binigay sila.
hanggang dun po sa mga kamay ng Babylonia. At nawalan sila ng pagtitiis at sila ay hinayaan na lang ng Diyos sa paggawa ng Diyos-Diyosan at sila ay hinayaan sa kamay ng mga Babylonia dahil sa katigasan ng ulo. 70 years sila sa kamay ng Babylonia. No? At katulad nga po ng sinabi dito sa Hosea chapter 4 verse 17, nakikisa sa mga Diyos-Diyosan ng Ephraim, pabayaan mo na siya. No? Ito po yung nakakatakot, no? Na sa katigasan po ng ulo natin, baka dumating po yung time na ito. Na si AJ, ang kulit niyan, ang tigas ng ulo niyan, pabayaan nyo na siya. At ang nakakatakot po, kailan yung pagbabalik? Gusto mo nang bumalik, Panginoon, sige na po, kahit isang beses lang makapagsimba po ulit ako, makabalik po ako, makapag-worship po ako sa inyo. Kaso wala na. No? Ito po yung tignan po natin sa sarili po natin na ano pa yung sinasayang natin ngayon. No? Katulad po nung mga Israelita na nagpaikot-ikot pa. No? 40 days lang pala sana nilang ibabiyahe o lalakarin yun. Wala naman po tayong ibang pupuntahan eh. Kung hindi po tayo sa Diyos, sa demonyo po tayo. Kung hindi po tayo sa demonyo, sa Diyos po tayo. No? Dalawa lang naman po eh. At katulad po nung sinabi sa 44, kasama ng ating mga ninuno sa ilang ang toldang tipanan na ipinagawa ng Diyos kay Moises ayon sa kanyang ipinakita sa kanya. So toldang tipanan, ito po yung Ark of the Covenant. No? Yung ginawa po nilang parang way of communicating po nila o pagko-communicate po nila sa Diyos Ama noong time po na ito. At doon po nila hinihingi yung gabay ng Diyos na kung saan po sila pupunta, kung saan sila aatake o saan sila lalaban. At lahat po ng pag-atake po nila noon ay napanalo. Kasama po nila yung toldang tipanan. At pinapatunayan pa rin ni Esteban na itong si Moises pa rin ang sinasabi niya. So mga ito, kaya dinedeclare niya po yun ng detalyado para maintindihan po ng mga tao na itong Moises na sinasabi niya ay yun pa rin yung ninuno nila. No? At yun pa rin yung kanila pong sinasamba. At minana ito ng kanilang mga anak at dinadala habang sinasakop nila ang lupain ng mga bansang ipinalupig sa kanila ng Diyos sa pangunguna ni Josue. Ito'y nananatili roon hanggang sa kapanahunan ni David. Kasama ang toldang tipanan ay napalalo nila ang laban. No? Nila dahil na rin sila ay guided ng Diyos sa pamamagitan ng toldang tipanan. Ito pong toldang tipanan, yung Ark of Covenant nga po, isa siyang parang box po, no, na gawa sa ginto, na pinagawa po ng Diyos para sa kanila. No? Na para po, dito sila magko-communicate sa Ark of the Covenant o sa toldang tipanan. No? Kinalugdan ng Diyos si David at humingi ito ng pahintulot na magtayo ng tahanan para sa Diyos ng Israel. Napakalakas na ni David, pati kaharian na kaya naisip niyang gumawa ng tahanan ng Diyos. No? Sobrang lakas niya ng time na ito. Bali, umabot na rin po yung kwento ni Esteban kila Haring David. No? Ito pong si Haring David, naalala po natin yung laban niya po ay David and Goliath, no? Na napakalaki pero nanalo siya. At lahat po ng nalabanan niya noong time po na yon ay natatalo po niya. At sila po ay naging napakalakas na, wala nang kakailanganin pa. Naisip niya ngayon na magtayo kaya ako ng tirahan ng Diyos, no? Tahanan ng Diyos. Ngunit si Solomon na ang nagtayo ng tahanang iyon. So, hindi po pwede si David, no? Kasi yung kanyang kamay po ay may bahid ng dugo dahil sa mga napatay niya po ng mga nakaraan. So naipasa po ito kay Solomon sa anak niya na siya po ang nagpatuloy sa pagpapatayo po ng tahanan. So, pero ito po makikita natin na gayon man ang kataas-taasang Diyos ay hindi nanirahan sa mga bahay na ginagawa ng tao, sabi nga ng propeta. No? Ito pong tahanan na ginawa po ni Haring David, nila Haring Solomon, ay tinanggap po ito ng Diyos. No? Tinanggap. Pero hindi niya po ito, never niya itong hiningi o ni-request po sa kanila.
No? Dahil alam naman po natin, kung yun lang po ang tahanan ng Diyos, ay maliit yan. Dahil alam naman po natin, ang Diyos, ang siyang may lumalang ng lahat. Siya ang gumawa ng lahat. No? So maliit po yun. Baka sa kanya, baka 10 mundo pa. Kulang pa. Di ba? At ang lahat, ayan, ang sinabi niya po, gayunman ang kataas-taas ng Diyos ay hindi nanirahan sa mga bahay na ginagawa ng tao. Sabi nga ng propeta, ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa ang aking tuntungan. Anong uri ng bahay ang itatayo ninyo para sa akin? Di ba? O anong lugar ang pagpapahingahan ko? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng ito? No? At dahil na din sa pagiging malakas nila Haring David at Solomon, nakalimutan na din nilang ang ginawaan nila ng tahanan ay may-ari ng buong kalawakan. No? At tinanggap ng Diyos ang templo, pero never niyang itong pinagawa o inutos sa kanila. No? Laban sa Diyos o laban kay Moises. Mga ninuno ay ang mga nagtatakwil. Ito yung ginamit na style ni Esteban sa kanila. No? Na para ipahayag si Kristo sa kanila, ginamit niya ang mga kwento ng mga ninuno nila na memorize ng karamihan sa kanila. Nabanggit din ni Esteban ang pagkapanalo ni David sa labanan dahil si David ay buong pusong humingi ng gabay sa Panginoon sa lahat ng laban niya. No? At sinabi nga po sa 51, napakatigas ng ulo ninyo. Ang mga puso at tenga ninyo ay parang sa mga paggano. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, iyon din ang ginagawa ninyo ngayon. Lagi ninyong nilalabanan ng Espiritu Santo. Nagalit na siya, no? Talagang after po nung mga points natin, no? Ito na po yung pagpapahayag niya. Na sabi niya, napakitigas ng ulo ninyo. Kaya grabe po yung yung galit sa kanya eh. No? Sinabi nga doon sa mga sumunod po na babasahin po natin, nagngingit-ngit sa galit yung mga tao po na nakakinig nito. No? Lumalabas yung parang, di ba meron po tayong pangil? No? Nakikita na po yun. At ang mga puso at tenga ninyo ay parang sa mga pagano. No? Galit na galit. At nakuha ko na po. Sinong propeta ang hindi inuusig ng inyong mga ninuno? Huh? Pinatay nila ang mga nagpahayag tungkol sa pagpaparito ng matuwid na lingkod na inyong Diyos namang ipinagkanulo at pinapatay. No? Binubuksan po ni Esteban yung tinatry po buksan ni Esteban gamit po ang salita ng Diyos sa kanila. Binubuksan yung puso, isipan, mata po nila na magising sila. Sino bang propeta ang hindi nyo pinapatay? Di ba? Na sinong propeta ang hindi nyo inusig? Anong ginawa kaya ni Isaiah? Katulad po nung kay Isaiah, nilagari sa kalahati. No? At ang pagkakabasa ko pa po dito, yung lagari, bago siya mamatay, umabot na po yung paglalagari dun sa bunganga niya. Na ano niyo po yung sakit nun? No? Simula doon sa baba hanggang dito sa bunganga, ay naramdaman niya yung sakit. No? Ito po yung cause of following Jesus. No? Na tayo, handa ba tayo? No? Na pag may dumating dito, sino nga ang naniniwala sa Panginoong Hesus? Pagka hindi, papatayin. No? Kaya natin magtaas ng kamay. Ako po, naniniwala ako kay Kristo. Ipagnalabang ko si Kristo. No? Purihin ng Panginoon. At ganun na rin po sa 53, tumanggap kayo ng kautusan. Ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi naman ninyo ito sinunod. No? Nakita po natin yung katigasan ng ulo, no? From the time po nung Old Testament kay Moises, ibinigay po sa kanila yung kautusan. At yung kautusan po na yon, ay, pinili po natin. Pinili natin.
na itong kautusan sundin na lang para tayo'y maligtas. No? Sabi nga po dito, binigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi naman ninyo ito sinunod. No? Makita po natin yung katigasan ng ulo na hindi po nila mapaniwalaan na itong kautusan na ibinigay ng Diyos ay hindi po natin kaya. Hindi po natin kaya yung Ten Commandments, hindi po natin kayang i-perfect. No? Hindi po natin kaya. At pinatay ni Esteban, pero siya ay nangharal bago mamatay. Natuwa ako at narinig ko ang sermong ito. Ikaw ba? No? Na Esteban, sa kabila ng pag-uusig sa kanya ng mga tao, hindi niya inalala yung personal niya at buong tapang niyang ipinahayag sa kanila ang katotohanan ng tunay na tagapagligtas na si Kristo. No? Hindi siya natakot. At paano kaya kung tayo ngayon mismo? No? Alam natin na pag tayo ay sumunod kay Kristo, ay papatayin tayo. Katulad ng kay Esteban, babatuhin hanggang mamatay. No? Susunod kaya tayo kay Kristo? Kaya nga po, ito po yung ating napag-aralan. Ito po yung 3 points ng mga nakaraan na ipagtanggol ang sarili. Kasaysayan nila, ginamit nga po ni Esteban, yung Old Testament, nung kwento po ng mga ninuno, at sinakdal sila sa pagtakwil kay Moises. At ito naman po, yung pinaang main na ating pinag-aralan ngayon. Bago po patayin si Esteban, ay pinahayag niya ang tagapagligtas. No? At yung tagapagligtas po na yon, dapat po natin ipahayag din po hanggang sa ngayon. No? Na may good news at bad news. Ano po yung bad news? Tayo po'y makasalanan. No? At yung kasalanan po natin na yon ay di natin kayang bayaran. No? At ang good news po, dumating si Jesus na ating Kristong tagapagligtas, na siya po ang nagbayad, nagtubos ng ating kasalanan. No? At ang kailangan na lang po natin gawin, talikuran. Ibig sabihin po, yung ikot po talaga, talikuran, hindi na po titignan yung dating kasalanan. No? At hingi po ng tawad. No? At pag alam po natin yun, Panginoon, maraming salamat po. Niligtas nyo kami. No? At tayo po yung manalangin. Panginoon, muli Panginoon, maraming salamat po sa araw po na ito. Kayo po, Panginoon, ang mangusap po sa puso't isipan po namin nang sa gayon po, hindi lang po dito sa narinig namin ngayon, babkos kahit po nasa bahay, nasa ang lugar na po kami, ay makapangusap pa rin po kayo sa amin. At nang sa gayon po, maging tuloy-tuloy po yung relasyon po namin sa inyo. Ama, samahan niyo po kami. Hindi po namin deserve na kami po ay nandito. Pero kayo po ay nilapitan niyo po kami para kami ay iligtas. Ama, maraming salamat po. Ito po sa dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pwede pong po. Holy Communion, banal na communion, so from the word banal, hindi siya basta ritual lang. So sinong pwedeng mag-Holy Communion? Sinong pwedeng mag-communion? Yung sinabi ni Brother AJ, kung ikaw ay naniniwala na may kasalanan ka at hindi mo kayang bayaran kasalanan yon, at naniwala ka na kaya pinako si Jesus sa cross dahil sa pagbayad ng kasalanan natin, and then isinuko mong buhay mo sa Kanya, naniniwala ka, ginawa mo siyang Diyos mo, pwede kang mag-take ng communion. Ngayon, kung hindi ka pa naniniwala doon, pwedeng wag muna. Kasi merong warning ang Panginoon. Kapag ginawa mo itong communion na wala sa tamang pamamaraan o walang kabanalan, meron po siyang kaparusahan. Ang sabi ng Bible, yung iba nagkasakit, yung iba ay namatay na. So, you take it seriously po, hindi siya basta ritual lang. Hindi yung nakagisnan natin sa dating Katolik ako, communion lang, communion, wala sa loob ko.
ito po merong warning ang Panginoon. Kung naniniwala ka sa Kanya, ito yung utos niya, habang inantay natin siya, alalahanin natin kung paano niya binayaran ang kasalanan natin. Ngayon kung hindi pa, magantay po kayo, huwag kayo magte-take ng communion para hindi kayo parusahan. Alam natin yung tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo. Yung Diyos, simbolo ng dugo ni Kristo. Yung katawan, siya yung tumanggap ng kaparusahan. Yung dugo, siya yung naghugas ng ating karumihan at ating mga kasalanan. Pinakasagot lang. Or ulitin mo sa kanya. O, pwede mo ulitin naman kung naniniwala ka kay Kristo. Tanggalin nyo. Malalaglagan nyo. So, pang inantay natin, you take time to pray. Pag may kasalanan, ikumpisal yung kasalanan bago mag-communion. Pag di kayo nabigyan, pwede yung taas yung kamay para lalapit yung ase. Doon no, sa ano, yung mga magaganda doon, no? Tandaan natin, nagko-communion tayo kasi utos ng Diyos yun para alalahanin natin kung paano binayaran ni Jesus mga kasalanan natin.
Sige, diyan ka upo. Okay ka lang dyan? Oo. Meron din doon, gusto mo. Diyan ka na lang para nakikita mo sila. Sino? Sabi ko taas ang kamay. Meron daw eh. Meron na. Mali. Si ano? Si communion ka? Ayun. So lahat po meron na? Pagkitaas po nyo